like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Samantala, noong gabing iyon sa tent ni Har-Arian, balisa siyang palakad-lakad, nagtataka kung bakit huli na si Lord Henry. Biglang lumitaw si Clever sa likuran niya. Napalingon si Har-Arian at nakita si Henry na nakahiga sa sahig, walang malay. Ang kanyang ina at asawa ay nakahiga rin doon. Nagmadali siya kay Henry, na ang stomach ay malubhang nasugatan, at sinabihan itong gumising. Nakikita ang injury. Inisip niyang mukhang fatal ito. Ginamit niya ang Eye of Ra para i-heal si Henry, iniisip na hindi niya ito maaaring hayaang mamatay ng ganoon. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Henry at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sinabi ni Har-Arian sa kanya na kumpara sa ginawa ni Henry para sa kanya, wala itong anuman. Pagkatapos ay tinanong niya kung talaga bang natalo ni Henry si Benedict. Kinumpirma ito ni Henry at idinagdag na bilang proof, ibinalik niya ang pamilya ni Har-Arian at ang mga King's Sigils. Binanggit din niya na ngayong wala na si Benedict, ang subjugation ay matatapos na rin agad at nagtanong kung kailan tatanggapin ni Har-Arian ang kanyang naunang offer. Sinabi ni Henry na palagi niyang tatanggapin ang personal request ni Har-Arian, ngunit bukod doon, kailangan niya ng oras para pag-isipan ito. Sinabi ni Henry kay Har-Arian na alam niyang ang offer ay nagpapakomportable sa kanya, ngunit tinanong kung nakikita ba niya kung gaano kadelikado ang national seclusion policy dahil sa rebellion. Nagtanong si Har-Arian kung ano ang makukuha nila sa pagtatapos ng seclusion policy at pakikipagpalitan sa Shonen family. Ipinaliwanag ni Henry na balak niyang turuan ang mga tao ng safre ng magic. Samantala, lumapit si Morrid kay Arthur at sinabi rito na tumakas si Benedict. Nagulat si Arthur at nagtanong kung paano ito naging posible. Sinabi ni Morrid na hindi siya sigurado, ngunit si Benedict ay naglaho ng walang bakas na parang ghost at nagawa lang niyang tipunin ang kanilang mga tauhan at bumalik. Nabahala si Arthur, napapansin na kung tumakas nga si Benedict, isa rin itong problema. Inutusan niya si Morrid na hanapin si Benedict sa lalong madaling panahon. Sumang-ayon si Morrid at nag-teleport palayo. Naiinis si Arthur at nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito. Kinabukasan sa Chotre Palace, sumulong ang subjugation army sa palace, ngunit wala si Benedict kahit saan. Ang rebellion army, na walang leader, ay agad na nag-dissolve. Masayang naghihiyawan ang mga tao, sinasabing nagbalik na ang kanyang majesty, at ipinagdiwang nila ang anak ng dakilang Ra, si Har-Arian Khan. Samantala, sa Empire's capital sa Imperial Palace, ang tatlong counts ay yumukod sa harap ni Silver Edward. Ipinahayag ni Silver Edward ang pagmamalaki sa mga dakilang houses at sinabing salamat sa kanilang bravery, makakatulog siya ng mahimbing sa gabi. Sumagot si Aizen na kahit tumanda na siya, ang kanyang loyalty sa Empire ay mas nag-aalab kaysa kanino man. Tumawa si Silver at sumang-ayon, sinasabing sa tingin niya ay dapat maging isang dakilang marquis si Aizen. Isang guard ang nagbigay sa kanya ng letter, at napansin ni Silver na pati ang hari ng Chotra ay nagpadala ng recommendation letter para kay Count Aizen. Inanunsyo niya na bilang parangal sa kanilang pagsisikap, personal siyang magsasagawa ng isang grand banquet sa araw na iyon. Nagngit-ngit ang mga ngipi ni Aizen at masayang nagpasalamat sa kanya. Sa banquet hall ng Imperial Palace, ang lahat ay nag-e-enjoy sa drinks at tawanan. Nandoon din sina Henry at Van na umiinom. Pagkakita kay Aizen, naalala ni Henry na matapos pumanaw ang kanyang master, nabalitaan niya na maraming nobles ang pinalitan, at nai-imagine niya ang ilan na tumatawa sa victory habang ang iba ay umiiyak sa despair. Sinabi ni Van na ito ang nature of power, kaya hindi ito maiiwasan, at kung walang pagbabagong mangyayari rito, ang mga eksenang ito ay magpapatuloy ng walang katapusan. Idinagdag ni Henry na ang mga unexpected events ay maaaring mangyari anumang oras, at trabaho nilang gawing permanent star sa langit ang sumisikat na star na iyon. Napuna ni Van na mukhang confident si Henry, at inamin ni Henry na kung hindi siya confident, hindi sana niya sinimulan ang lahat ng ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Van kung balak ba nitong i-enjoy lang ang Imperial Palace Party at uminom buong araw.
Sumagot si Van na naging busy nga siya nitong mga nakaraang araw at tuluyan nang nakalimutan ito, pagkatapos ay umalis na sinasabing magkikita na lang sila ni Henry mamaya. Samantala, pinagmasdan ni Henry si Eisen at ang iba pang counts. Iniisip na ang lugar na ito ay puno ng mga katulad nila. Ilang taon na ang nakalipas mula nang huli siyang pumasok sa Imperial Palace, at nagpasya siyang huwag sayangin ang oras sa pakikipagbiruan sa kanila. Ibinaba niya ang kanyang baso at ngumisi, nagtataka kung dapat na ba niyang simulan ang kanyang trabaho. Sa back garden ng Imperial Palace, ang officer na in charge sa mga guards ay kasama ang kanyang girlfriend, ini-enjoy ang sandali ng mag-isa. Biglang lumapit si Henry at sinabing tila hindi nila alam na may tao sa malapit. Ang officer, na nahihiya, ay humingi ng paumanhin, at tiniyak ni Henry sa kanya na ayos lang iyon at nangyayari ang mga ganitong bagay. Pagkatapos ay tinanong ni Henry kung wala bang maliit na hero statue sa kung saan malapit doon. Itinuro ito ng guard, at nakita ni Henry ang napabayaang statue. Naiinis niyang pinagalitan si Silver Edward sa pagpapabi sa statue ng mga Empire's heroes. Matapos itong ayusin, inisip niya na mas mabuti na ang ganito. Pinagmamasdan ng statue, napansin niya ang anklet ni Luminal na humihigop ng Earth's mana. Nang hawakan niya ito, nagsimula itong mag-blink, at napagtanto ni Henry na nakuha na niya ang isa sa kanyang treasures. Tinitingnan ng Imperial Palace Building, nagtaka siya kung dapat ba niyang dahan daw ang hanapin ang natitira pang treasures na iniwan sa loob ng palace. Samantala, sa kanyang office, binisita si Arthur ni Drain, na nagtanong kung may gumugulo ba sa kanya. Naalala ni Arthur na ilang araw na ang nakalipas, narinig niya kay Morrid na walang bakas ni Benedict na natagpuan. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Drain at nagtanong kung hanggang kailan pa siya maghihintay. Ipinapaalala kay Arthur na kailangan nila ang Janus Sigil para ipagpatuloy ang kanilang experiment. Si Arthur, na inilalabas ang kanyang killing intent sa galit, ay sinabihan si Drain na masyado na itong nagiging emosyonal. Si Drain, na natakot, ay humingi ng paumanhin. Kinilala ni Arthur ang mga worries ni Drain, ngunit tiniyak sa kanya na hindi kailangang masyadong mag-alala dahil naghanda siya ng insurance kung sakali. Sa Imperial Palace Banquet Hall, nakatayo si Henry sa terrace. Kinuha niya ang isang earring mula sa isang planter at inisip na nahanap na niya ang lahat ng treasures na nakatago sa palace. Nagtaka siya kung dapat na ba niyang ipagpatuloy ang kanyang susunod na plan. Kinabukasan, sa mansion living room ni Ten, nagtipon sina Hageler, Van, at Ten. Bumukas ang pinto at pumasok si Henry na nagpapasalamat sa kanilang lahat sa pagdating. Dumiretso siya sa punto na ipinapaliwanag na si Count Eisen ay na-promote na bilang Marquis at siya mismo ay nakakuha ng isang buwang vacation mula sa pagkakataong ito. Binalangkas niya ang kanyang mga future plans. Bilang reward sa subjugation, ang kanilang Million Company ay maaari na ngayong mag-operate sa ilalim ng bakang ng Shonen House. Naging masaya si Ten nang marinig ito. Nagtanong si Van kung naisip na ba ni Henry kung sino ang balak niyang makatransaksyon sa business. Ipinaliwanag ni Henry na una ay pananggakwan siya ng exchange sa Shatre at iniisip niyang bilhin ang luxury goods na inaalok lamang ng Shatre sa palace at ibenta ang mga ito sa mga nobles. Nagtanong si Van kung sino ang susunod na client at sumagot si Henry na ito ay ang Fort Caliburn. Kinwestiyon ni Van kung posible bang makapasok ang civilian merchant sa isang military base. Tiniyak ni Henry sa kanya na huwag mag-alala dahil naging bahagi na siya ng military doon. Naalala niya na noon ay wala siyang pambili ng anuman. Ngunit ngayon, dala ang shonen name, maaari na niyang makuha ang lahat ng ingredients mula sa Forest of Evil. Pagkatapos ay sinabi ni Henry kay Ten na ang huli ngunit hindi ang pinakahuli. Balak niyang palawakin ang mercenary group. Sumagot si Ten na gaya ng hiniling, gumawa siya ng listahan ng mga trustworthy at talented na tao at iniabot ito kay Van. Nagtanong si Henry kung maaaring tumulong si Van sa pag-recruit sa kanila. Napapansin na ang pinakamahusay na paraan para makaakit ng talent ay sa pamamagitan ng demonstration of skill. Hawak ang listahan, sumang-ayon si Van na gawin ito. Inutusan ni Henry si Hageler na ipagpatuloy ang pag-aalaga kay Selra at binigyan ito ng personal task na maabot ang level of master sa loob ng nalalabing buwan.
Nahirapan si Hageler dito at sinabi ni Van na kahit marami pang dapat matutunan si Hageler, kung itutulak ito lampas sa kanyang limits, hindi ito imposible. Pagkatapos ay lumapit si Henry kay Van at ibinulong ang isang personal favor sa kanyang tainga. Na-excite si Van, sinasabing masaya siyang gumawa ng mga favors na tulad nito at iniisip na magiging perfect fun ito. Tinapos ni Henry ang meeting at naisip ni Ten na tila hindi na siya gaanong nakakatulong kay Henry. Tiniyak ni Henry kay Ten na huwag malungkot. Ipinapaliwanag na palagi niyang kakailanganin ang isang competent manager sa kanyang panig. Sumang-ayon si Ten. Inisip ni Henry na ngayong tapos na ang trabahong ito, dapat na siyang lumipat sa susunod. Sa Chartres Palace, dumating si Henry at binati si Har-Arian, ipinapahayag ang kanyang pasasalamat na dahil sa recommendation letter nito, naging marquis si Count Eisen. Sumagot si Har-Arian na magandang balita ito at nagtanong tungkol sa mga future plans ni Henry. Ipinaliwanag ni Henry na una sa lahat, balak niyang bumili ng Chartres Lockery goods sa ilalim ng pangalan ng Shonen House. Nagpahayag ng concern si Har-Arian, napapansin na karamihan sa mga goods ay ipinapadala sa Imperial Palace bilang tribute, kaya mababa ang quantity na available para sa trading. Tiniyak ni Henry sa kanya na magbabayad sila ng 3 beses sa actual price para sa mga goods na maaari nilang i-trade, nagtatanong kung makakatulong ba ito sa pagpapalawak ng production facilities. Kinwestiyon ni Har-Arian kung hindi ba magbibigay iyon ng sobrang profit sa panig ni Henry. At iginiit ni Henry na hindi niya maaaring tanggihan ang pagbayad sa kabutihan ni Har-Arian. Pagkatapos ay binanggit ni Har-Arian ang isa pang bagay, sinasabing naghahanap pa rin sila ng mga talented na tao para sanayin bilang wizards. Inisip ni Henry na kung tuturuan niya sila, agad nilang maaabot ang level ng Empire's Magic Tower. Pagkatapos ay sinabi ni Har-Arian na dapat na silang magsimula sa kanyang ipinangako noon at dinala si Henry sa Temple of Janus. Nagtaka si Henry kung bakit ang temple ay matatagpuan sa ilalim ng palace. Kinumpirma ni Har-Arian na lahat ng preparations ay tapos na at tinanong kung dala ba ni Henry ang item na hiniling niya. Ipinakita ni Henry ang Egg of Spirit at naisip na ito na ang sandali para tuparin ang kanyang pangako kay Hector. Kung gusto ni Henry na matuto ng swordsmanship mula kay Hector, dapat muna niya itong tulungang mabuhay muli sa mundong ito. Gaya ng ginawa niya, tumayo si Har-Arian sa isang fountain at sinimula ng ritual. Nagkakas ng spells na naging sanhi ng pag-ipon ng demonic energy. Nagulat si Henry, iniisip na iilan lang ang kayang kumontrol sa power of darkness and death sa ganitong level. Lumaki ang egg at nagsimulang mag-crack. Mula rito, isang figure ang lumitaw, nagbubuhos ng mas marami pang energy hanggang sa lumitaw si Hector, na masayang sumisigaw kung gaano niya hinangad na makahinga ng hangin at kinikilala na tinupad ni Henry ang kanyang pangako. Kinumpirma ni Henry na ginawa nga niya. Pagkatapos ay tinanong ni Har-Arian si Henry kung inihanda ba niya ang equipment na hiniling niya at inutusan ni Henry si Clever na ilabas ang armor at iba pang gear, sinasabing gumawa siya ng extra step para ihanda ang mga ito. Nagcast si Har-Arian ng mga spells sa equipment at isinuot ito kay Hector, idinedeklara na ang armor ay pagmamay-ari na nito at hinikayat itong tingnan. Sinabi ni Hector na maganda ito. Pagkatapos ay hiniling ni Henry kay Hector na subukan ito. At nang magtanong si Hector kung ano ang dapat niyang i-check, sinabi ni Henry na i-check ang kanyang power. Sa isang lugar sa Shahadra Desert, sina Hector at Henry ay nakatayo sa harap ng isa't isa. Nagtanong si Hector kung ang ibig sabihin ba ni Henry ay gusto nitong makipag-spar nang sabihin niyang gusto nitong i-check ang kanyang power. Sumagot si Henry na gusto rin niyang i-check ang sarili niyang lakas habang tinutulungang mag-warm up si Hector, idinaragdag na kahit nagpahiram siya rito ng napakalaking sword para sa sparring, magagawa itong iwas-was ni Hector nang walang anumang hirap. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat nang matapos ang usapan at siya ang mauuna. Tumalon si Henry patungo kay Hector at umatake rito. Ngunit hinarangan ni Hector ang atak ng madali gamit ang isang kamay na humahawak sa sword. Mukhang relax na relax si Hector habang si Henry ay nahihirapan laban sa kanyang power at napagtanto na hindi gumagalaw si Hector kahit isang pulgada. Pagkatapos ay gumanti si Hector ng isang strike na nagtulak kay Henry paatras.
Umatake muli si Henry na sinasabing mahihirapan si Hector na umiwas sa ganoong angle. Hinawakan ni Hector ang kanyang sword at inisip na sapat na ang nakita niya pagkatapos ay nagsimulang umatake. Nakita ni Henry ang paparating na attack at inisip na mamamatay siya maliban na lang kung babaguhin niya ang kanyang stance. Nang malapit na ang sword sa kanyang ulo, itinigil ito ni Hector at inanunsyo na ang spar ay nagtatapos na doon, pinakuna na nagiging slacking off na si Henry. Napagtanto ni Henry na si Hector ay malayo na sa kanyang maaabot. Pagkatapos ay nagkomento si Hector na ang kanyang metal body ay mas mabuti kaysa sa meron siya bago siya namatay at idinagdag na kung nalaman lang niya ng maaga, namatay na sana siya at muling nabuhay ng mas mabilis. Sinabi ni Henry sa kanya na maaari nilang pag-usapan ang bago nitong body mamaya at nagtanong kung kumusta ang kanyang performance. Idinaragdag na hindi man lang nag-defend si Hector at kinwestiyon kung terrible ba ang kanyang aura. Sumagot si Hector na kabaligtaran ito. Ipinapaliwanag na ang aura ni Henry ay parang foreign at fresh, kaya naman hindi siya nag-defend laban dito, at ngayon ay nakikita na niya ito ng malinaw. Sinabi niya na ang aura ni Henry ay nanggagaling sa kanyang core, dumadaan sa kanyang puso ng isang beses, at saka inilalabas. Kinumpirma ito ni Henry at sinabing kung tama ang kanyang hinala, ang kanyang aura ay apektado ng heart circle. Sumagot si Hector na ito ay isang structure na hindi pa niya naririnig at iminungkahi na ang method na ito ay maaaring normal para sa isang magic swordsman. Sinabi ni Hector na aalis siya para manghuli ng monsters dahil matigas pa ang pakiramdam ng kanyang body. Sinabi ni Henry kay Clever na sumama kay Hector kung sakaling maligaw ito. Inisip ni Henry na dapat siyang mangolekta ng mana habang wala si Hector. Pagkalipas ng kalahating araw, nangongolekta pa rin si Henry ng mana at iniisip ang pag-manage ng aura at mana ng sabay. Napansin niya na kapag ang aura output ay tumataas, ang rotation ng circle ay nagiging mas mabilis din at napagtanto na may link sa pagitan ng aura at ng circle. Nagpa siya na dapat siyang mag-train ng mana at aura simula ngayon. Biglang tumakbo si Hector patungo sa kanya at nagtanong si Henry kung ano ang problema. Ipinaliwanag ni Hector na nangungatay siya ng monsters, ngunit tumigil sa gitna ng pangungusap habang naghahabol ng hininga. Sinabi ni Henry sa kanya na kumalma at magsalita ng dahan-dahan. Pagkatapos ay ipinakita ni Hector sa kanya ang isang egg at sinabing si Clever ay naging isang egg. Nagtaka si Henry tungkol dito at ipinaliwanag ni Hector na nangyari ito habang siya ay nanghuhuli.